Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 821 hanggang Kabanata 830. Kabanata 821. Si Hector ay nagbigay ng isang nakakatakot na ngiti habang siya ay nagpatuloy. Nga pala, hindi ba sinabi ni Master Newman na gusto mo ang tulong ko sa pagpatay? Ipinaalam ko sa iyo noon na ang pamilya Wilson ay nagtataglay din ng galit sa kanya. I wonder, nakontak mo na ba ang pamilya Wilson? May progress na ba dyan? Alam na alam ni Lee ang intensyon ni Hector sa pakikinig lang sa kanya. Tumanggi pa rin si Hector na makipagtulungan sa kanila, gusto niyang gawin nila ang maruming gawain para sa kanya kaya hindi na niya kailangang gumawa ng anuman. Ang pamilyang Eagle Clan at Wilson ay maaaring magtulungan at tumulong kay Hector na maalis. Ngumisi si Lee sa kanya habang sumagot, nakipag-ugnayan na ako sa pamilya Wilson at totoo na gusto nilang pumatay, masama. Gayunpaman, pagkatapos ng medyo talakayan, dumating kami sa parehong pag-iisip na iyon ay talagang malakas na master. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa Kings of War na kahit magkatrabaho ang magkabilang partido, hindi natin siya mapapabagsak. Bukod doon, 300 tao natin ang napatay niya noon. Sinadya ni Lee na bamahantong hininga ng malakas bago siya nagpatuloy, wala na tayong maisip pa. Hindi kami kumpiyansa na kaya naming manalo. Kahit na ang magkabilang pamilya ay magtutulungan para labanan siya at iyon ang dahilan kung bakit maaari lang namin itong i-hold hanggang sa araw na ito. Bahagyang kumaibat ang mga sulok ni Hector. Pinag-isipan niya ito at sinabing, paano ito? Sa tingin mo ba magkakaroon tayo ng pagkakataon kung magkakatrabaho tayong tatlo? Natuwa si Lee nang mapansin ang alok ni Hector. Ngunit naging mahinahon siya at sumagot, seryoso ka ba sa pagkakataong ito? Hindi ka nagbibiro ha? Napabuntong hininga si Hector at sinabing, syempre I mean what I say, as we have suffered a huge loss after all. Dapat kaming makipagkalakalan sa pamilyang Watson kahapon at tinatansya ko na mayroong humigit kumulang 500 hanggang 600 katao mula sa magkabilang panig. Para maging ligtas, nanghiram pa ako ng 2 hanggang 3 master sa amo ko at hindi ko alam kung paano sasabihin sa amo ko. Anong nangyari? May seryoso bang nangyari? May nangyari ba sa lahat mula sa tabi mo at sa mga masters mula sa Kingston Hall? Huminga ng malalim si Lee nang marinig ang balitang ito. Halatang natakot siya sa balitang ito. Tumango si Hector. Wala sa aming mga tao at mga tao ng pamilya Watson ang bumalik. Nagpadala ako ng isang tao upang suriin ito at natuklasan na ang abandonadong pabrika na ginamit namin bilang aming trading ground ay nasunog sa lupa. Sinunog ng kalaban ang pabrika pagkatapos niyang patayin ang ating mga tao at sa palagay ko ay sinira niya ang lahat ng bakas ng kanyang krimen. Diyos ko! Pinaghihinalaan mo ba yan ang may kagagawan? Kung ganoon nga, hindi ba masyadong nakakatakot ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban? Siya ba ay 7 o 8 bituin na hari ng digmaan? Nagulat si Lee. Naiisip niya na gustong kumawala ni Hector dahil sa pagkamatay ng 3 tao mula sa Green Sky Hall, ngunit hindi niya akalain na ang Green Sky Hall ay maaaring magdusa ng ganoong kalaking kawalan. Tulad ng nangyari, hindi sila kasing lakas ng sinasabi nila. Kahit papaano, kinaladkad ang Kingston Hall sa gulo habang nawalan sila ng ilang masters. Alam ng lahat na ang Panginoon ng Kingston Hall ay isang taong may masamang ugali at tiyak na ipaghihiganti niya ang kanyang mga kapatid kapag nalaman niya ang tungkol sa nangyari. Bagamat hindi ito nagpapakita sa kanyang mukha, si Hector ay nababahala sa loob. Kung ganoon, mahihirapan talaga kaming patayin siya. Hindi uobra kahit magkatrabaho kaming 3 kaya plano kong pumunta sa amo ko at humingi ng tulong sa Kingston Hall. Dapat tayong 4 ay magtulungan at mag-alis. Sige. Mas maganda kung kusang sumama sa amin ang Kingston Hall, hindi na makakaligtas sa pag-atake natin ngayon. Tuwang-tuwa na tumayo si Lee at sinabing, bakit hindi natin hilingin sa pamilyang Wilson na pumunta at sama-sama nating bisitahin ang iyong boss para pag-usapan kung paano natin maaalis? Tumango si Hector. Kailangan natin ng napakaraming tao at maraming master kung papatayin natin.
Hindi lang iyon, ngunit kailangan nating tiyakin na nag-iisa siya kapag ginawa natin ang pag-atake. Sa tingin ko ang taong iyon ay may mga taong tumulong sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit kami nawala ng napakaraming lalaki sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat siya ay nasa hukbo sa loob ng 5 taon at dapat kilalanin ng maraming mga sundalo. Ang isang taong makakaligtas ng 5 taon sa larangan ng digmaan ay hindi maaaring ipagpalagay na isang regular na tao. Siyempre, hanggat ang Green Sky Hall at Kingston Hall ay sumasang-ayon sa mga plano, hindi ito magiging mahirap na pumatay. Labis ang tiwala ni Lee. Noong una ay nag-iingat si Lee kay Hector, nag-aalangan kung siya ay tunay na tumulong sa kanila, ngunit parang naghukay ng sariling libingan. Hindi lang ginulo ang negosyo ni Hector, ngunit pinatay pa niya ang napakarami sa kanilang mga tao at pinilit nito si Hector na magdesisyon na sumama sa kanila. Kabanata 822. Hindi nagtagal pumunta sina Hector Zaborowski, Lee Newman at David Wilson sa Kingston Hall kasama ang kanilang mga subordinate. Ang mga pinuno ng 4 na makapangyarihang pamilya at angkan ay nagtipon sa parehong lugar upang pag-usapan kung paano parusahan ang manugang na nagpakasal sa pamilya Taylor. Samantala, si Timothy Drake na puno ng luha ay nakahiga sa kanyang kama mag-isa. Bakla ka. Isinumpa si Timothy sa pamamagitan ng reflex, mga kamao-bolt mahigpit bilang siya ay. Ako, Timothy Drake, ay sumusumpa na papatayin kita. Hindi niya akalain na makikita niya ang araw na tuluyang mapuputol ang kanyang pribadong bahagi. Di minsan ay hindi niya naisip na isa siyang totoong buhay na eunuko. Sa kabilang banda, inihayag ng kanyang ama sa publiko na siya ay nagdusa ng isang maliit na pinsala at si Timothy ay halos mawala ng malay sa sobrang init ng galit. Hindi niya maintindihan kung bakit takot na takot ang kanyang ama. Hindi siya naniniwala na hindi sila makakawala sa buong kapangyarihan ng pamilya Drake. Lalong lumaki ang kanyang sorpresa nang hindi lamang ibinigay ni James ang South City Group kay Tanya kundi pati na rin ang ilang iba pang kumpanya habang dumaranas siya ng matinding sakit. Ibig sabihin ng kaayusan na ito ay wala na siyang masyadong gagawin. Maaari lamang niyang pamahalaan ang ilang maliliit na cafe at internet cafe sa mga negosyo ng pamilya Drake. Tinamak ni Timothy ang sinapit niya. Sa halip na sisihin ang kanyang kawalang ingat at mapusok na pag-uugali sa ilalim ng impluwensya ng alkohol, isinisisi niya ito sa kanyang ama sa hindi paghihiganti sa kanya. Habang nasa isip ang mga iyon, mabilis niyang tinawagan si Leo Turner at hiniling na dalawin siya kasama ng ilan sa kanilang mga kapatid. Paghintay ka. Dahil hindi ako ipaghihiganti ng tatay ko, ako na mismo ang gagawa, hirit ni Timothy habang nakakuyom ang mga kamao. Hindi ako isang tao na pwede mong ipilit. Hindi ko ito tatanggapin. Sama ng loob ni Fiona patuloy na lumala kahit sa hapunan. Nakaramdam siya ng galit nang maalala niya kung paano siya pinagtatawanan ni Cecilia at Kelly noong hapon. Habang kumakain sila, nagsimula si Fiona, nga pala, may naalala ako bigla. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo noon kung paano ko napagkamalan ang pagpepresyo ng isang partikular na kwintas na may nag-iisang ruby? Hindi ko napansin na may dagdag na zero sa likod nito at ang $9 bilyong na kwintas na iyon ay dinala ng isang misteryosong mamimili. Paano ito posible? Mayroon ba talagang mga tao na bibili ng isang $9 bilyong na kwintas? Talagang mayaman ang taong iyon. Pabulong na sabi ni Ben nang marinig ang paliwanag ng kanyang ina. I wonder kung sinong magandang babae ang maswerteng makapagsuot ng ganoon kagandang kwintas. Si Elaine na nakaupo sa tabi ni Ben ay medyo naiinggit sa katotohanan. Kontento na sina Fiona at Andrew na naging girlfriend ni Ben si Elaine. Kung tutuusin, si Elaine ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon din siyang magandang figure, matamis na bibig at isang pares ng masiglang mga mata. Nakatulong din na medyo mayaman siya at bihasa sa martial arts. Sa palagay ni Fiona, pakiramdam niya ay 10 beses na mas magaling si Elaine o higit pa kay Zina. Nauna nang sinabi ng shop na ang kwintas ay ginagamit para tumaas ang publisidad o para sa mga layunin ng eksibisyon, kaya maaari itong ituring bilang simbolismo ng tindahan.
Ang pagpepresyo ng kwintas na ito ay tiyak na higit sa $9 bilyong dahil marami pa itong nakatagong halaga. Hindi nila ito ibebenta ng $9 bilyong sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Walang sino mang inaasahan na magkakaroon si Selena ng lubos na kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Ang hula ko ay hindi dapat ibinenta ng tindahan ng kwintas kung hindi man lang ito ay may tag 20 bilyong presyo. Pinaghihinalaan ko na ang misteryosong taong ito ay napakalakas at binili niya ang kwintas sa napakataas na presyo. Hindi ko akalain na malalaman ng mahal ko ang mga ganyang bagay. Kabanata 823. Uri ni Selena matapos marinig ang teorya niya sa ruby necklace. Inaasahan niyang makita ang sorpresa ni Selena kung kailan niya isusuot ang kwintas na ito sa loob ng ilang araw. Hindi naman mahirap malaman ang mga ganyan. Ginamit nila ang kwintas na ito para maisapubliko ang kanilang tindahan sa napakatagal na panahon. Ipinakita rin nila ang kwintas na ito sa ibang lungsod kaya naniniwala ako na maraming tao ang gustong bumili ng kwintas na ito. Sa lahat ng iyon, hindi pa nila naibenta ang kwintas. Uminom si Selena ng kanyang alak habang nagpatuloy. Bukod doon, medyo malaki ang ginastos nila sa kanilang mga advertisement at ito ang kanilang mga gastos. Walang paraan na naibenta nila ito ng $9 bilyon lang. Puntong hininga. Nakakahiya. Ang manugang na nagpakasal sa aming pamilya ay isang walang kwentang tao. Kung siya ay isang may kakayahang tao, ang aking anak na babae ay maaaring magsuot ng napakagandang kwintas. Pamantong hininga si Fiona at sumulyap. Mama, ano pong pinagsasabi niyo? Ay isang napakahusay na tao. Masyadong mahal ang gayong napakagurang kwintas at wala itong kinalaman kakayahan. Agad namang nagsalita si Ben sa ngalan ni. Bukod dyan, hindi ko akalain na ang anak mo, ako, ay makakabili ng ganoong kwintas kahit na habang buhay akong magtrabaho. Nagulat si Fiona dito. Kinakampihan siya noon ni Ben at sinuportahan ang sinabi nito, ngunit nagbago na ito ng panig at pumanig na. Si Andrew kadalasan, kinakampihan din at naramdaman ni Fiona na medyo nakakadismaya ang dalawa dahil madali silang nasuhulan. Wala akong pakialam. Yun lang alam ko, ipinangako na ang hapunan sa kaarawan ay magiging isang nakakapukaw sa lungsod at hindi ako makontento kung ang partido ay hindi matugunan ng aking mga inaasahan. Panunuyan ni Fiona bago niya ipinagpatuloy ang kanyang hapunan. Kinabukasan ng madaling araw, mukhang relaxed pa rin at parang walang ginawa para sa birthday party. Walang saysay ito kina Fiona at Andrew. Sinabi sa kanila na binibigyan niya ang kanilang anak na babae ng isang kaarawan na nakakaaliw sa lungsod. Ngunit hindi nila nakita paggawa ng kahit ano o kahit na mag-book ng hotel. Dahil gumamit siya ng 12 bodyguard, hindi na hiniling kay Dennis Howard na ipagpatuloy ang pagprotekta sa kanilang pamilya. Pa rin, sinabihan niya si Dennis na maging alerto sa lahat ng oras na sasabihin niya sa kanya kung may mangyari. Nakahinga rin ng maluwag si Jenny sa gawaing pagsundo at pagpapadala kay Kylie. Siya ang namamahala sa pag-aayos ng mga gawain ng mga manggagawa at pagbabayad ng kanilang mga sweldo. Gayunpaman, hindi inaasahan na hindi na babalik si Kylie at ang mga bodyguard na itinalagang sundo sa kanya kahit gabi na. Sa sandaling iyon, isang hindi kilalang numero ang tumunog cellphone ni. Ikaw ba ang pumatay sa mga kapatid ko sa Green Sky Hall? Maririnig ang boses ni Hector sa kabilang linya. Malamig na tumawa at sumagot, binalaan na kita noon pa, ayaw mong makinig sa akin kaya tinuruan kita ng leksyon. Bakit? So ikaw pala? Hindi ko akalain na aamin ka at ganoon din ka, Bilas. Natatawang sabi ni Hector, kung ganoon, mag-isa ka at makipagkita sa amin. Ang iyong anak at ang iyong 2 bodyguard ay nasa aming awa. Nasa puting tore kami sa tuktok ng burol sa labas ng lungsod. Tandaan. Halika mag-isa. Kung mahuli kami ng hangin na nagdadala ka ng mga tao, papatayin namin ang iyong anak sa sandaling iyon. Ang mga sulok ni bahagyang umawang ang bibig ni, ngunit agad niyang kinalma ang sarili. Place Mountain ito, tama ba? Oo. Tandaan mo ang sinabi ko at pumunta ka ng mag-isa. Ang layunin namin ay patayin ka kaya hindi namin papatayin ang iyong anak na babae kung darating ka ng mag-isa.
Siyempre, mamamatay ang anak mo kapag nalaman naming may kasama kang iba. With that, ibinaba ni Hector ang telepono. Kabanata 824. Ang Blaze Mountain ay hindi malayo sa pasukan ng lungsod at mayroong isang lumang puting tore sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, ang tore ay inabandona sa loob ng daan-daang taon at walang sino man ang nakipagsapalaran sa bundok. Inilapag ang phone niya at mahigpit na naikuyom ang mga kamao. Kayo ang nagpilit sa akin dito. Kaya bawal akong magdala ng kahit sino. Sa tingin ba nila ay mapapatay nila ako kung mag-isa akong pumunta? Kasama niyan nagmaneho palabas ng lungsod at nagtungo sa Blaze Mountain. Nakatayo si Hector sa tuktok ng bundok at may dala siyang teleskopyo. Kasama nito, nakita niya nagmamaneho patungo sa destinasyon at nang makarating sa paanan ng bundok, ipinaroda ang kanyang sasakyan. Nandito siya. Nag-iisa talaga itong lalaking ito. Tumawa si Hector. Dahil dumating siyang mag-isa, parang patay na siya. Iyan ay sigurado. 1,000 tao na ang inihanda namin para sa kanya sa pagkakataong ito. Mayroong kabuoang 1,200 tao dito at lahat sila ay mga elite mula sa iba't ibang angkan. Kung mas mataas siya, mas malakas ang aming mga tao na nakatalaga doon. Sabi ng excited na si Lee. Madali natin siyang mapatay gamit ang ating human wave tactic. Ang kanilang mga salita ay sinalubong ng isa sa bodyguards burst of laughter. Talagang minamaliit ninyo ang aming Panginoon. Nakatali siya sa isa sa malalaking batong haligi ng puting tore kasama sina Orchid, James at Kylie. Habang si Kylie ay hindi nagtamo ng mga pinsala, kapwa sila ni Orchid ay nasaktan ng husto. Si Orchid ay higit na nagdusa dahil siya ay nagkaroon ng ilang hiwa sa kanyang mga braso at ang kanyang dugo ay nabahira ng pula ang kanyang damit. Alam naman namin na magaling siya kaya marami kaming pinaghandaan para sa kanya. Ito ay isang tuloy-tuloy na labanan, isip mo, kaya plano namin na pagod siya. Tumawa si Hector. Ang taong ito ay pumatay ng napakaraming mga master ng ating Green Sky Hall. Kaya ngayon ang araw na siya ay magtatapos. Ngumisi si Hector habang patuloy sa pagsasalita. Pagkatapos nating pumatay, dahan-dahan nating pahihirapan ang asawa niya at itong binibini dito. Tiyaking pakikitunguhan namin ang kanyang pamilya ng may espesyal na pangangalaga. Ang master ng Kingston Hall. Si Tobias Zaborowski ay lumakad patungo sa parehong magagandang bodyguard at hinaplos ang kanilang mga mukha na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Di ba medyo malakas din kayong dalawa? Parang dinaig ka ng aming mga amo. How dare you even glorious about it? Nag-utos ka ng 100 master na salakayin kami at marami sa iyong mga tao ang namatay. Kung hindi kami nahuli na sinusubukang protektahan si Kylie. Sa tingin mo ba ay mahuhuli mo kami? Galit na galit ang ginawa ni Orchid habang nakatikom ang bibig, hindi nababahala sa matapang na pag-aangkin ng lalaki. Regardless, ubos na ang swerte mo ngayon. How dare you kidnapin ang anak ng amo namin? Para kang humihingi ng death wish. Alam ng dalawang bodyguard kung gaano nakakatakot ang Supreme Warrior. Walang nakakita sa kanyang tunay na kapangyarihan at hindi siya gagamit ng maraming lakas kahit na mayroong 1,000 kalaban. Ito ang dahilan kung bakit nila siya sinamba. Habang mayroong ilang mga masters mula sa Kingston Hall na napakalakas at may kakayahan sa pakikipaglaban na katulad ng Kings of War, hindi nila magagawang pumatay. Matigas ang ulo mo, lahat ng gusto mo. Sa tingin ko, ang pinakamataas na maaari niyang puntahan ay ang gitna ng bundok na ito. Ang kumpiyansa na si Tobias ay nag-cruise ng kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Ang Kingston Hall ay may kanilang 4 na mahusay na mandirigma at ang isa sa kanila ay naghihintay sa kanya sa pavilion sa kalagitnaan ng bundok. Tiyak ay mapapagod pagkatapos ng lahat ng pagpatay at sa oras na makarating siya sa lugar na iyon, ang ating mga tao ay maghihintay sa kanya doon. Ito ay isang taktika ng digmaan, naiintindihan mo ba? Hindi siya pinansin ni Orchid ng buong tiwala siya kakayahan sa pakikipaglaban. Bagaman ang mga kalaban ay mga taong may malaking bilang, walang gaanong tunay na mga Panginoon. Bukod pa riyan, karamihan sa kanila ay nanatili sa bahay halos lahat ng oras at nasiyahan sa isang komportableng buhay.
Wala silang gaanong aktwal na karanasan sa pakikipaglaban at nabawasan ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Kung ikukumpara sa kanila ay nakipaglaban ng ilang taon sa mga Panginoon ng ibang bansa na hindi mahina. Ilang taon na ang nakalilipas, ang kaaway na bansa ay napakalakas at ang Daxia ay natalo ng paulit-ulit. Ang bansa ay maaari lamang magpadala ng mga sundalo sa frontline ng walang tigil. Sa panahong iyon, ang mga sundalong naglilingkod sa frontline ay dumaan lamang sa wala pang kalahating buwang pagsasanay bago sila ipinadala sa frontline para sa isang buhay at kamatayang digmaan sa kaaway. Kaya naman sa loob ng 1 o 2 taon kung kailan at ang iba ay ipinadala sa mga frontline, ang mga kawal na sumama lang sa digmaan ay masasabing mga gastusin. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kakaunti lamang ng mga tao ang nakaligtas sa digmaan. Kabanata 825. Sa kabila ng pressure, nagawang bumangon sa hamon at naging napakalakas. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay makabuluhang bumuti sa kahabaan ng linya habang siya ay nakasuot ng hugis dragon na maskara at may itim na espada sa kanyang mga kamay. Sunod-sunod na lumitaw ang master pagkatapos niyang lumitaw at ang mga master na iyon ay naging kasalukuyang siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Tungkol naman sa ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay nalampasan ng mga Diyos ng digmaan, kaya kahit na siya ay mas marami, hindi ito mahirap na gawain para harapin sila. Nakarating lang sa pana ng bundok nang sumugod sa kanya ang ilang bodyguard ng pamilya Wilson. Nandito na siya. Patayin siya. So, nandito rin ang mga lalaki mula sa pamilya Wilson. Agad na napangiti siya nang makita ang ilang pamilyar na mukha. Kararating lang niya sa paanan ng bundok ng maraming tao ang sumugod sa kanya. Alam niyang sa sandaling iyon ay marami pa siyang makikilala sa pag-akyat niya sa bundok. Unti-unting nagdilim ang langit, ang gabi ay nakatakdang maging madyugo. Na may malamig na ngiti sa kanyang mukha, pinitik niya ang kanyang mga pulso upang ipakita ang ilang dosenang pilak na karayom. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang mga kamay, ang mga karayom ay lumipad na parang mga after images. Maraming tao ang napatay bago pa man sila umabot. Marunong gumamit ng nakatagong armas ang lalaking ito at mahirap pansinin ang mga ito. Mag-ingat ka. Bulalas ng isang tao nang makita nila ang ilang dosenang tao na namamatay sobrang naantig. Pamatay. Nakatayo sa mas mataas na lugar, isang matipunong lalaki ang tumalon at sumugod na may malaking, mabigat na kutsilyo. Tumating maliit na tunog ng galit. Inilipat niya ang kanyang kamay sa kanyang likuran at walang nakapansin na mayroon siyang singsing na hugis dragon sa kanyang kamay. Nagsimulang mag-morph ang singsing nang lumitaw ang isang itim na espada kamay ni. Ang itim na espada ay parang mahabang ruler, itim na parang uling. Ang hawakan ay hugis ng isang dragon at mayroong isang itim na dragon na may diin sa heel. Paano niya naalis iyon? Ang matipunong lalaki ay isa sa mga Panginoon ng pamilya Wilson, isang miyembro ng kanilang 3 tagapagtanggol na may lakas na maihahambing sa isang major. Natigilan ng lalaki nang makitang may pumasok na specially aided kamay, ngunit tanging ang kanyang mga ngipin ay maaari niyang igiit habang siya ay ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Naniniwala siya na dahil umaatake siya mula sa mas mataas na lugar. Ang bigat ng kanyang mabigat na kutsilyo at ang kanyang pagsisid ay magpapalaki sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay nasa mababang lupa. At walang paraan para harangin ang kanyang makapangyarihang puwersa. Hawak niya ang kanyang espada ng paalang, nakatayo sa kanyang kinatatayuan, hindi gumagalaw. Kumalabog. Kasunod ng kalampag na tunog ng metal, ang lahat ay natigilan sa sumunod na nangyari. Ang mabigat na kutsilyo sa mga kamay ng matipunong lalaki ay naputol na parang tokwa, ang paghiwa ay napakalinis. Paano ito posible? Pulyo ng matipunong lalaki, sinamantala ang sitwasyon at binawi ang kanyang espada para lamang maputol ang ulo ng lalaki. May nakakatakot na bukal ng dugo mula sa katawan ng patay at ang lalaki ay gamulong pababa sa burol. Kabanata 826. Paano ito posible? Patay na siya. Ang mga mukha ng mga umaatake na mutla nang makita nila ang matipunong katawan na gamulong pababa ng bundok na pugot ang ulo, ang kakayahan ng pakikipaglaban ay hindi kapani-paniwol.
ang makapangyarihan at ang espadang hiwa niya sa bakal na parang putik. Hindi man lang nagpatinag matapos niyang patayin ang matipunong lalaki. Sumugod siya patungo sa tuktok ng bundok, tumalon ng tumalon. Atake. Bukod sa mga tauhan ng pamilya Wilson, naglabasan din ang mga taga Green Sky Hall. Ang mga mahihinang tao mula sa Kingston Hall at Eagle Clan ay lumitaw din sa ilalim ng bundok habang sinusubukan nilang palibutan doon. Ang tanging takot ni Hector at ang iba pa ay salungatin ang kanilang mga salita. Kapag na-late siya, baka mapatay nila si Kylie at ang dalawa pang bodyguard. Dahil doon, piniling huwag pansinin ang mga extra at patuloy na nagmamadaling umakyat sa bundok. Ibinato niya ang espada sa kanyang kamay habang nilalaslas at pinutol niya ang mga taong sumubok na palibutan siya. Pumalsik ang dugo sa buong lugar. Sa isang paglukso, umusog ng ilang metro pasulong at pinatay ang mga hamarang sa kanya sa pamamagitan lamang ng ilang pag-indayog ng kanyang espada bago sumugod sa ibang lugar na may isa pang pagtalon. Walang pag-aalinlangan sa paraan ng kanyang paggalaw at pagpatay. Gumagalaw ang espada gamit ang kanyang mga galaw ng braso at bawat galaw ay isang walang patid na pag-atake. Boss, sa tingin mo ba makakarating ang lalaking ito sa kinaroroonan natin? Sa isang pavilion sa kalagitnaan ng bundok. Isang nasa katanghaliang bulang na babae ang nagtanong sa nasa katanghaliang bulang na lalaki sa kanyang harapan nang makarinig sila ng mga tunog ng sagupaan na nagmumula sa ibaba ng bundok. Naniniwala akong gagawin niya. Kung hindi, madidismaya ako sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi magiging problema para sa kanya ang makarating sa lugar na ito kung mayroon siyang kakayahan sa pakikipaglaban na maihahambing sa Kings of War. Gayunpaman, baka masaktan siya ng husto. Ang lalaki ay ngumiti ng walang pakialam at nagpatuloy, hindi mahalaga kung ang taong ito ay nakasakit ng isa pang makapangyarihang angkan. Wala ba siyang suicide mission ngayong na-offend niya ang aming Kingston Hall? Ang Kingston Hall ay ang pinakamalaking clan sa Eastfield at mas malakas pa sa Eagle Clan. Ang nasa katanghaliang bulang na lalaking ito ay walang iba kundi ang isa sa apat na mahusay na mandirigmaen. G. Kingston Hall. Siya ay isang malupit na mamamatay at napakahusay sa paggamit ng mga nakatagong armas. Kahit sinong regular na tao ay namatay na bago pa man sila makalapit sa kanya. Mayroong higit sa 700 tao sa ibaba at napakahirap para sa kanya na makarating dito. Sa palagay ko ay hindi niya mararating ang lugar na ito nang wala pang 20 minuto. Pumiti ang nasa katanghaliang bulang na babae. Siya rin ay isang malakas na mandirigma at isa sa mga master ng pamilya Wilson. Nasa pavilion din si Michael Wilson at habang nakaupo sa kabilang dulo, matamlay siyang nagkomento. Narito ako para makita ang taong namamatay ngayon. Hindi siya bagay sa inyong dalawa. Lalo na kapag pagod na siya at nasugatan. Nang matapos si Michael. Gayunpaman, nakita nila ang isang figure na tumalon patungo sa kanila at ilang metro lang ang layo sa loob ng ilang pagtalon. Panipi, tandang padamdam, panipi. Nanlaki ang mga mata ni Michael nang marehistro sa kanya na ito nga at iniisip niya kung niloko siya ng kanyang mga mata. Pinanghawakan nila ang paniniwala na mga ngailangan ng hindi bababa sa 20 hanggang 40 minuto upang maabot kung nasaan sila. Hindi nila inaasahan ni Yuna ay lalapit sa kanila sa loob lamang ng 5 minuto. Isang mahirap na gawain para sa isang regular na tao ang tumakbo hanggang sa pavilion sa loob ng 5 minuto kahit na walang mga sagabal. Noon lang nila namataan ang maraming taong humahabol kahit na karamihan sa kanila ay pagod na pagod sa pagsisikap na abutin siya. Ay magaan sa kanyang mga paa habang siya ay maliksi at matuli na gumagalaw, bulldozer niya ang kanyang daan pasulong at nilagpasan ang iba. FC. Paano siya nakarating ng ganoon kabilis? Parehong nagulat ang nasa katanghaliang bulang na lalaki at babae, ang bilis ay lumampas sa kanilang inaasahan. Bilang pumatay ng 2 pang tao na hamarang sa kanyang daan sa pamamagitan lamang ng 2 galaw, sumugod at nakarating sa pavilion. Michael. Ang tagal nating hindi nagkita. Malamig nang umiti at sumulyap kay Michael. Nagmamadaling lumapit ang babaeng nasa katanghaliang bulang may dalang punyal. Bata, ngayon ang araw na mamatay ka nang hindi pinagpapawisan, umiwas sa kanyang atake.
Sa isang pitik ng kanyang pulso, giniwa niya ang kanyang lalamunan gamit ang kanyang kutsilyo at pinatay siya sa isang galaw. Kabanata 827. Walang segundong nasayang, inihagis ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga nakatagong armas. Agad na hinablot si Michael at ginamit bilang human shield. Ikaw, bago pa merehistro ni Michael ang nangyari, sinaksak na siya ng mga itinapon na tagong armas. Young Master Michael. Napabalikwas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gulat, masyadong mabilis ang mga kilos ni at halos hindi na niya ito maabutin. Ang lahat ng nakita niya ay isang malabong anino, isang silweta lamang, at lumipat na ng pwesto. Inihagis ang katawan ni Michael paharap at ibinagsak ito sa medyo may edad na lalaki. Napaatras ng 2 hakbang ang lalaking nasa katanghaliang gulang. At nang siya ay naabutan na sinusubukang itulak ang bulok na katawan ni Michael palayo sa kanya, inilagay na ang kanyang espada sa kanyang leeg. Napatingin ang nasa middle-aged na lalaki sa pagtataka. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano katakot ang lalaking nasa harapan niya. Parehong siya at ang nasa katanghaliang gulang na babae ay itinuturing na mga master sa Eastfield. Walang takot kahit na nakilala nila ang 2 o kahit 3 star na hari ng digmaan. May posibilidad na mapatay pa nila itong mga hari ng digmaan. Gayunpaman, wala silang magawa nang magkita sila. Pamitik ng kanyang espada. Tumalsik ang dugo at nahulog ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakapikit lang habang paakyat ng bundok. Paano ito posible? May mga katawan sa buong lugar, ngunit marami ang hindi makahabol. Alam nila kung gaano kalakas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at babae, kaya nagulat ang lahat na mabilis silang naalis. Puminto ang natitirang mga tao nang makarating sila sa pavilion at nagsimula silang magtanong sa kanilang misyon. Ipagpatuloy pa ba natin siya? Masyado siyang malakas. Hindi ko akalain na mapipigilan siya ng mga tao sa itaas. Sabi ng isa sa kanila pagkaraan ng mahabang panahon ng katahimikan. Tumigil na tayo dito. Siguradong sisisihin tayo ng mga clan master kapag namatay ang lalaking iyon. Takot na sabi ng isa pang tao. Pero kung hindi man lang makayanan ng mga clan masters ang mga pag-atake niya, tayo mismo ay magiging mga bangkay kung aakyat tayo. Siguradong napatay ng lalaking iyon ang kalahati ng mga tao rito habang umaakyat siya. Isa sa mga elder ang nag-iisip tungkol dito at nang nagngangalit ang mga ngipin ay nagsalita, kung ganoon nga, mag-suicide mission tayo kung aakyat tayo ngayon. Bakit hindi tayo magpahinga ng ilang minuto bago tayo umakyat? Tahimik ang iba, ngunit walang nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Hindi man lang sila nakahabol sa buong panahon at natakot sa kalsadang puno ng mga bangkay. Masyadong bangungot ang eksena kahit para sa mga taong patuloy na nakikipag-away na tulad nila. Pagkatapos pumatay ng ilan pang mga lalaki, nakarating sa White Tower. Paanong nangyari ta? Bulalas ng isang lalaking nakatayo sa harap ng White Tower nang makita ang isang lalaking puno ng dugo na sumugod sa kanila. Ang taong ito ay ang manugang na nagpakasal sa pamilya Taylor. Ay nababalutan ng dugo at hindi nila masuri kung ito ay sa kanya at kung siya ay nasugatan. Lalong bumilis ang takbo nang makita niya si Kylie at ang iba pa na nakatali sa mga halijing bato. Pumakbang siya at anino na lang niya ang naiwan. Hindi, pigilan mo siya. Sigaw ni David sa takot. Napakalakas ng pagsabog ng binatang ito. Posible bang hindi siya nasugatan? Kabanata 828. Natigilan si David Wilson at ang iba pa nang makita ang balot ng dugo, kinulayan ng pulang-pula ang kanyang damit. Naramdaman nila iyong tiyak na pagod sa pag-iisip na ang kanyang katawan ay mapupuno ng mga galos at ang lalaki ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi nila naisip maaaring gumalaw ng napakabilis. Ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa mga Panginoon sa kanilang tabi. Labis ang kanilang kalungkutan, katabi na si Orchid at ang iba pa. Pinutol niya ang mga lubid na naggapos kay Orchid at sa iba pa nang tuluyan na silang mag-react. Tatay. Si Kylie ay takot na takot sa simula, ngunit hindi siya nangahas na umiyak. Umiyak lang siya nang makita niya ang kanyang ama nagmamadaling lumapit sa kanilang lahat na puno ng dugo. Hindi alam kung natatakot siya o nag-aalala. Kylie, huwag kang matakot.
Pamitik ng kanyang espada at pinatay ang mga nangahas na tumakbo palapit sa kanila. Orchid, kunin mo si Kylie at ingatan mo siya. Kasama niyan tumakbo papunta kay Hector. Patayin siya. Patayin silang lahat. Ang taong ito ay dapat na namamatay sa puntong ito ang lahat ng lakas upang gumastos. Tandaan na lahat kayo ay Panginoon. Malakas na sigaw ni Hector nang makita niya nagmamadaling lumapit sa kanya. Atake, ang mga mandirigma ay umungal at sumugod at ang kanyang kumpanya. Ngayon ang araw na hahalikan mo ang iyong buhay, Polam. Sabay tawa, hinigpitan niya ang hawak sa espada at muling sumugod. Sa pagkakataong ito, tumaas ang bilis. Pinatay niya ang mga masters na sumugod sa harap ng iba sa ilang mga laslas lamang at tinapos niya ang buhay ni Hector sa isang laslas. Ang natitirang 3 sa 4 na mahusay na mandirigma ay sumalakay sabay-sabay, ngunit nakatiis lang sila ng ilang segundo bago sila bumagsak sa sahig at nalagutan ng hininga. Imposible. Hindi makapaniwalang tumili ang amo ng Kingston Hall, namumutla ang mukha dahil sa takot. Ang mga tao sa paligid nila ay labis na natakot at hindi naglakas loob na kumilos. Ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay natigilan sa kanila na hindi makapagsalita. Sino ka? Paano ito posible? Napakaraming tao ang kasama natin, napakaraming Panginoon. Paanong hindi sila ang iyong kapareha? Naging halaya ang mga binti ni Linuman nang masilayan niya ang mga nakahandusay na katawan sa sahig. Ang mga taong ipinatawag nila ay mga elite panagawang patayin ang kalahati sa kanila habang wala ni isa man sa kanilang mga Panginoon ang nakapangingilin manlangang balat. Boss, paalisan mo na kami. Wala na tayong ibang choice. Sa sobrang takot ng isa sa mga amo, lumuhod siya sa sahig at nagmakaawa para sa awa. Nababalot ng dugo parang may apoy ang mga mata niyon. Mukha siyang nakakatakot habang nakatayo gamit ang kanyang matalas na espada. Maaari kong palayain kayo, ngunit may isang kondisyon. Patayin ang lahat ng iyong mga Panginoon ng angkan at bumalik upang paalisan ang iyong mga angkan. Tulad ng para sa mga ari-arian, hatiin ang iyong sarili at umalis sa Eastfield. Kaya mo bang lahat yan? Inutusan ng kanyang mga tagubilin ay may kasamang lamig at kawalang interes. Dahil marami na siyang napatay sa kanyang pag-akyat sa bundok, ang galit sa kanyang puso ay napawi kahit kaunti lang. Nagpasya siyang pakawalan ng mga natitirang lalaki. Kung hindi, napakaraming pagdanak ng dugo at pagkamatay. Salamat sa hindi mo kami pinatay, kuya. Bagamat ang natitirang mga tao ay mga bihasang mandirigma, very existence scared them witless. Di minsan ay hindi pa sila nakakita ng ganoong kalupit na tao. Kayo, mga asterisk S-shows. Mga traidor. Pagkakaroon ka ba ng kung ano ang mayroon ka ngayon kung hindi ko ibinigay para sa iyo ang lahat? Nanginginig sa galit ang boses ni Tobias. Paumanhin, Master. Ang isa sa mga lalaki ay tumayo sa likuran ni Tobias at sinaksak siya mula sa likuran at sinundan ng iba habang pinalibutan siya at pinatay. Kabanata 829. Si Lee ay sumigaw sa takot at sinubukang tumakas nang makita niya kung gaano kalubha ang sitwasyon para sa kanya. Nakalulungkot, pinalibutan siya ng ilang tao mula sa Eagle Clan at agad siyang pinatay. Ilang malalakas na amo at amo ang napatay sa lugar. Tandaan mong alagaan ang mga katawan. Tutal naging kapatid mo sila noon, komento bago siya kasama si Orchid at ang iba pa ay bumaba sa bundok. Automatikong tumabi ang natitirang mga tao para magbigay ng daan nang makita nila siyang naglalakad. Nagkatinginan sila nang umalis siya. Marami sa kanila ang nagpunas ng malamig na pawis sa kanilang mga noo pagkatapos at umalis na ang kanyang kumpanya. Pagkarating lang nila sa paanan ng bundok, lumingon at tumingin kay Kylie na tumigil sa pag-iyak na may maamong mga mata. Huwag kang matakot, Kylie. Ang mga angka na ito ay wala ng tuluyan. Tinakot ka ba nila? Manem, si Daddy ang pinakamaganda. Kylie will stop crying. Kylie pursed her lips and had a wrong expression on her face. Tinitigan ni Kylie ang kanyang ama, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata habang nagtatanong, Daddy, nasaktan ka ba? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ayos naman si Daddy. Ang dugo sa akin ay galing sa mga hanggal. Naglabas ng damit sa kotse niya pagkatapos niyang magsalita.
Hintayin mo ako dito habang may ginagawa akong paghahanda. Maglalaba ako at ang mga damit na ito sa ilog doon. Masyadong nakakatakot para sa iba na makita ako sa ganitong estado. Oo, guro. Tumanggo si Orchid at ang iba pang bodyguard at pinapasok nila si Kylie sa sakyan ni. Pumunta sa hindi kalayuan sa ilog para maligo at magpalit. Dahil hindi masyadong malayo ang ilog sa kanilang kinaroroonan, nakarating siya sa ilog pagkatapos niyang dumaan sa ilang puno. Habang ang magandang bodyguard ay sumulyap sa kakahuyan. Mahinang bamulong siya, Sister Orchid, ayaw mo bang pumunta at tingnan? Inilibot ni Orchid ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang pointer finger para sandutan ang noo ng isa pang bodyguard. Anong iniisip mo? Bata ka pa kaya wag ka na mag-isip ng kalokohan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Ang mga kakayahan ng ating guro sa pakikipaglaban na ipinakita ngayon ay warm-up lamang para sa kanya. Ang kanyang tunay na kakayahan ay higit pa sa iyon. At nakakatakot man lang isipin iyon. Puminto muna si Orchid bago niya idinagdag. Kung pupunta ka roon ngayon, sigurado akong matutuklasan ka sa ilang segundo lang. Napatikip ng kamay ang magandang bodyguard sa bibig niya at napahagik ito nang marinig ang sinabi ni Orchid. Akala ko hindi maiisip ni Sister Orchid pero nag-aalala ka pala sa kahihiyan kung matuklasan ka ni Master. Mukhang kahit may asawa ka na, iniisip mo pa rin ang aming Panginoon. Sinaman siya ng tingin ni Orchid. Kalokohan. Hindi ba ito ay napaka-normal? Kahit sinong babae ay gustong tingnan. Pagkatapos ng lahat, hindi ito basta-basta na tao, ito ay ang Supreme Warrior. Kalaunan ay bumalik pagkatapos niyang maligo at magpalit, mukha siyang gwapo at fresh. Sige, Teryo na. Oras na para umuwi. Pumiti at saka sila nagmaneho pa uwi. Nag-aalalang naghihintay si Selena sa bakuran ng kanilang tahanan. Lubog na ang araw pero hindi pa bumabalik si Kylie at ang dalawang bodyguard na in charge sa pagsundo sa kanya. Understandably, nag-aalala si Selena na may nangyari sa kanila. Maliban doon ay wala ring makita. Tinawagan niya ito ngunit hindi niya ito sinagot. Namuo lamang ang kanyang nerbiyos nang makita niya ang pamilyar na sasakyan ay bumalik. Saan kayo nagpunta? Bakit ngayong oras ka lang bumalik? Wala lang. May kumidnap kay Kylie pero inalis ko na sila. Umiti nang walang pakialam at sinabi kay Selena, huwag mong sabihin ito kina tatay at nanay para hindi sila mag-alala. Patay na ang mga masasamang tao. Sige. Tumanggo si Selena kahit na hindi nawala ang pagsimangot sa mukha niya. Ang kanyang mga pag-iisip na bumabagabag sa kanya ay nagpasiklab lamang sa kanyang pagkabalisa. Si Orchid at ang iba pang bodyguard ay napakahusay naman lalaban, ngunit nakuha pa rin ng kabilang partido si Kylie. Nangangahulugan ito na medyo malakas din ang kakayahan ng mga kalaban sa pakikipaglaban. Kabanata 830. Walang naisip na kakaiba si Selena sa kidnapping basta nakabalik ng ligtas si Kylie at ang lahat. Wala siyang masyadong sinabi para hindi mag-alala ang kanyang mga magulang. Kung tutuusin, alam ni Selena na hindi lang mag-aalala si Fiona kundi tahol pa hanggang sa walang katapusan. Baka sisihin ito ni Fiona at sasabihin sana niyang napakaraming kaaway ang ginawa niya at naging sanhi ng ganoong pangyayari. Kumuha ng maliit na bote ng gamot at ibinigay kay Orchid at sa isa pang bodyguard. Pagkatapos ay sinabihan niya ang dalawang bodyguard na magpahinga muna bago niya binuhat si Kylie at naglakad pabalik sa villa. Nang gabing iyon, napuno ng kaguluhan ang buong Eastfield. Kumalat na parang apoy ang balitang binuwag ng pamilya Wilson, Green Sky Hall, Kingston Hall, at Eagle Clan magdamag. May alingaw-ngaw na tumawid sila sa isang napakahalagang tao at ang mga amo ng mga angkan na ito ay pinatay bilang resulta. Nagpatuloy ang bulong-bulungan na ang mga natitirang tao ay nabili at umalis sa Eastfield noong gabing iyon na parang natatakot na sila ay mapatay din. Labis na natakot ang ibang mga angkan nang marinig nila ito. Pagkatapos ng lahat, ang Green Sky Hall at Eagle Clan ay hindi maliliit na angkan na sadyang hahanapan ng problema ng mga tao. Ang Kingston Hall, sa kabilang banda, ay isa sa pinakamalaki sa lahat ng mga angkan at ang kanilang apat na mahusay na mandirigma ay napakalakas. Walang nag-expect na magdamag na mawawala ang isang clan na ganyan.
Sa ikalawang araw, sa mansyon ng pamilya Drake, ganoon din ang pagkagulat nina James at Tanya nang marinig nila ang balita. Alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Tanong ni James habang nakatingin kay Spectre na nasa tabi nila. Umiling si Spectre. Walang maraming tao mula sa mga angkan na ito ang naiwan. Ngunit lahat sila ay labis na natakot kaya umalis sila sa Eastfield kagabi. Kuminto sandali si Spectre bago siya nagpatuloy. Gayunpaman, natuklasan ko ang maraming bangkay sa isang lambak na hindi kalayuan sa Blaze Mountain at naroon din ang mga katawan ni Linuman at ang iba pa. Ininspeksyon ko ang kanilang mga sugat at natuklasan ko mula sa mga pag-atake na ito ay ginawa ng parehong tao. Nakakatakot na ang isang tao ay makapatay ng napakaraming malalakas na master. Tumango si James pagkatapos niyang marinig ito. Suspecha ko yan siya ang may gawa nito. Tumango rin si Spectre. Master, hinala ko rin iyon dahil ang mga angka na ito ay tumawid kamakailan lang. Bukod doon, narinig ko iyon ng anak ni Kylie ay dinukot sa pasukan ng paaralan pagkatapos ng panahon ng paaralan. Dalawa sa kanilang mga bodyguard ay walang kalaban-laban sa mga dumukot kaya sila ay dinala rin. Masyadong nakakatakot ang lalaking ito. Iniisip ko kung nasaktan siya pagkatapos pumatay ng napakaraming tao para iligtas ang kanyang anak na babae. Na-overwhelm si James. Siya ay lubhang hindi mapatay para sa pagbabalik na buhay pagkatapos pumatay ng napakaraming tao ng mag-isa. Sa palagay ko kahit na hindi siya isang Diyos ng digmaan, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay halos kapareho ng isa. Namangha din si Spectre. To be honest, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong kalakas na tao. Maswerte kami, hindi kami nag-away o nasar off kanina. Tapos na tayo kung ginawa natin. Tumango si James bilang pagsang-ayon. Sasabihin ko ito kay Timothy mamaya. Natatakot ako na baka madagdagan pa ang gulo ng taong ito kung hindi natin gagawin. Tama iyan. Ito ay isang malaking dagok para sa aming panganay na young master. Kanina pa siya nasa bahay ni hindi man lang nagsasalita. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.